Tinawagan niya si Janice para saluhan siya sa pag-inom ng alak. Miss na miss niya ang babaeng pinakamamahal niya. Nasa kalagitnaan ng pag-inom niya ng wine si Gavin nang biglang tumawag ang kanyang sekretary. Nang marinig niyang sinabi nito, agad niyang inihagis ang basong hawak-hawak niya. Nanlaki naman ang mata ni Janice nang madatnang nagwawala si Gavin. Pilit itong pinapakalma at pinaupo para mahimasmasan. Gavin, ano bang problema? Bakit ka nagkakaganyan, dahil ba kay Gian o kay Agatha? Nag-aalala tanong ni Janice. Nakita niyang umiiyak si Gavin nang tumunghay siya sa kanya. Napaawa siya sa lalaking kanyang sinisinta. Kahit di magsalita si Gavin, ramdam na ramdam ni Janice ang kanyang kalungkutan at galit. Niyakap na lang niya na mahigpit si Gavin, ngunit laking gulat niya nang biglang gumapang kamay ng binata papunta sa kanyang dibdib. Gavin! Mahinahong sambit niya. Isang matinik na halik ang binigay ni Gavin sa kanya at di niya na yon nasangga pa. Sa sobrang ingay ng paligid at sa sobrang dami ng tao, wala silang naririnig at nakikita kung hindi ang isa't isa. They are kissing aggressively in front of the crowd. Pareho silang nadadala ng init ng katawan at tila hayok na hayok sa isa't isa. Aalisin na sana ni Gavin ang damit ni Janice na bigla siyang pinigilan ng dalaga. Hinakay niya si Gavin palabas ng bar at nagmaneho papunta sa De Vera Village. Nang makarating naman sila sa manson, kagad silang dumiretso papunta sa kwarto. Nilak nila ang pintuan para alam nila kung may tao bang darating. Marahas na iniles ni Gavin ang mga saplot ni Janice. Tumambad sa kanya ang dating kasintahan. Sinunggaban niya ang mga labi ni Janice na tila ba uhaw na uhaw sa mga halik niya. A passionate kiss turned into an aggressive one. I miss this, Gavin. I miss you so much. Sambit ni Janice habang naghahabol ng hininga. Ngumiti lamang si Gavin at itinuloy ang pagpapaligaya sa dalaga. Napasinghap si Janice na magsimulang gumala ang bibig ni Gavin sa kanyang katawan. Umalingaw-ngaw ang ungo ng dalawa sa loob ng silid, lalo nang marating nila ang tuktok ng kaligayahan. Pagkatapos sa isang mainit na sandali ay agad silang nagsuot ng kanilang mga damit at magkatabing natulog. Sobrang sakit ng ulo ni Gavin dahil sa nainom niyang alak kagabi. Napangiti siya na makitang mahimbing na natutulog sa kanyang braso ang babaeng nais niya sanang pakasalan. Hinalikan niya si Janice sa noo pagkatapos ay bumaling sa pagtulog. Nawala sa mismong isip niya na sa mismong bahay ni Agatha nila ginawa ang bagay na nagpaligaya sa kanila ng lubusan. Habang mahimbing silang natutulog, siya damang pagdating ni Agatha sa manson mula sa bahay ng kanyang Papa Herbert. Magdamag niyang inasikaso ang kanyang papa dahil di pa dumarating ang nurse na mag-aalaga rito. Pagpasok sa garahe, umagaw ng kanyang pansin ang pulang Toyota Hilux. Dalas-dalas niyang tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Kumakabog ang kanyang dibdib habang palapit sa pintuan ng kanilang silid. Nalala niyang unang beses niyang mahuli ang kanilang papa. Nakatabi si Karina sa kama mismo ng kanyang mga magulang. Sumikip bigla ang kanyang dibdib. Kinuha niyang susi sa kwarto dahil napag-alaman niya na nakakandado ang pintuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. She clenched her fist when she saw her husband naked, katabi ng babaeng kinasusuklaman niya. Tila na estatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Di niya alam na ganito pala ang nararamdaman ng kanyang ama na mga panahong iyon. Ang babahaboy niyo. Dito niyo pa talaga naisip na gawin ang ganito? Kung ganito lang din palang mararamdaman ng kanyang mama ng panahong iyon. Wala kayong kahihiyan. Napabalikwa sina Janice at Gavin. Sa higaan na marinig ang malakas at matinis na sigaw ni Agatha. Mabilis na nagtapi si Janice sa blanket na makita ang naging itit na galit ni Agatha. Niyapos siya ni Gavin na lalo pa nagpasiklap ng galit ng kanyang asawa. Look at here, assholes! Maring utos ni Agatha. Pinakita ni Agatha ang kanyang iPhone, ang kuha niyang litrato habang mahimbing na natutulog ang dalawa. Nakaramdam ng takot si Janice sa kanyang gawin ni Agatha. Nanginginig pa ang mga tuhod niya dahil sa takot. Agatha laughs wickedly. Agatha, burahin mo yan. Mariing sabi ni Gavin. Alam mo Gavin, kahit burahin ko pa rin to, marami akong backups. Tumawa ng malakas si Agatha habang nakatingin kina Janice at Gavin. Nagsuot ng shorts si Gavin pagkatapos at nilapitan si Agatha, samantalang abala naman sa paghahanap ng kanyang dress si Janice. Agatha, stop this.
Why are you acting like this? You don't even love me. You don't even like me. Huwag nating pahirapan ng mga sarili natin, Agatha. You can date anyone if you want. I don't care. In exchange, I will be the person I truly love. Suggestion ni Gavin habang nakangiti sa kanyang asawa. Napahawak si Agatha sa kanyang tiyan matapos tumawa ng ubod ng lakas. Abala pa rin si Janice sa paghahanap ng kanyang sablot. Gavin, I think it's time para naman malaman mong dahilan kung bakit kita pinakasalan so you can understand my actions. Tumigil siya sa pagsasalita si Agatha nang mapansing balisa na ang kakahanap ng kanyang dress, si Janice. Lumakad si Agatha palapit sa runway bride ni Gavin. Are you looking for a yellow dress with some glitter and beads? Tanong ni Agatha habang nakatitig sa mga mata ni Janice. Paano mo nalaman? Pagtatakang usal ni Janice. Muli na namang umalingaw ang malakas na tawa ni Agatha sa silid. I am sorry for your loss, Janice. Hindi ko sinasadyang gupit-gupitin eh. Akala ko kasi basahan. Mapang-asar ng banat ni Agatha sa kirida ng kanyang asawa. Walang hiya ka talagang babae ka. Sinasabi ko na nga ba, nasa loob talaga yung kulo mo. Mukha ka lang anghel pero kampon ka man talaga ni Satanas. Janice growled out of peace and anger. Nilapitan ni Gavin si Janice pero takpa ng kumot ang kanyang katawan. How sweet! Alam nyo ba na tuwing nakikita ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, lalo ko kayong gustong sirain at paghiwalayan? Agatha imparted. Ano bang kasalanan namin sa'yo ha, Agatha? At galit na galit ka sa amin. Una, sinira mong wedding namin. Pangalawa, pinakasalan mo ako. What for? Pangatlo, kahit di mo naman ako gusto o mahal, parang nagsiselos ka na hindi ko maintindihan. You are unpredictable. Napakamot sa ulo si Gavin. He cannot comprehend the woman in front of him. Agatha is for sure an enigmatic heiress. Sa akin wala, pero sa pinakamatalik kong kaibigan, meron. Agatha answered loudly. Bumalik sila sa alaala ni Gavin na makita niya si Agatha na nakahiga sa harapan ng puntod ni Era. Is that what she means? Isip-isip ni Gavin habang palakad-lakad. So it's all because of that bitch. Wika ni Janice. Ulitin mo ang sinabi mo? Agatha ordered firmly while she walks towards Janice. Bitch? Your best friend is a bitch, a slut, a user, Hindi na natuloy pa ni Janice ang sasabihin niya dahil naglanig na sa kanyang pisngi ang malakas sa sampal ni Agatha. What you have said doesn't fit, Era. Those words fits your name. Ikaw ang kumabit. Ikaw ang nanila sa relasyon na may relasyon. I can sue you for libel for uttering those words, and I can sue you both for adultery. Pabalang na saan ni Agatha. Wala kang alam, Agatha. Did Era tell you? Gavin caught her sleeping with someone before he cheated on her. Paliwanag ni Janice. And you want me to believe what you have said? Oh, come on, Janice. I won't believe anything unless you show me proof. Paghahamon ni Agatha. Napailing si Janice. With or without proof, alam kong hindi mo ako paniniwalaan because you've already taken the side of your best friend, Era. Sarado ng utak mo sa mga possibilities. Naitatakbo na sa isip mo ang mga bagay na pinaniniwalaan mo. Dagdag pa ni Janice. Agatha gave her a serious look. Sinasabi mo lang yan kasi wala kang ebidensya. Alam mo, Janice, kung nasa korte tayo, talo ka na because you have no evidence. Kahit circumstantial evidence, wala ka eh. Giit ni Agatha. May ebidensya ka ba, Agatha, sa ibinibintang mo sa amin, ha? Sabat ni Gavin na kanina pa palang nakikinig sa usapan. Yes, I have. Hindi ako manggugulo ng buhay na may buhay kung wala akong pinanghahawakan. Kung ayaw mo mabulok sa kulungan, maghiwalay kayo. Stop seeing each other. Avoid being together. Bahagyang tumigil sa pagsasalita si Agatha at iniikot ang mata sa paligid. Ay, sorry. Matagal na nga pala kayong hiwalay. What I mean is, I need to fly abroad, Miss Janice. Nginitian niya si Janice ng ngiting nakakaloko. Napataas ang kilay ni Janice habang si Gavin na may umiiling-iling. I don't know if you're not aware or hindi nyo lang napansin or bobo lang talaga kayong dalawa. Can't you see that we have CCTV here? In every corner of this house. Di ba kayo nagtataka na nahuli ko kayo kahit sa sobrang aga pa para umuwi ako dito for my father's house? Let me clarify it. I have watched you all night long. Umagalpak ng tawa si Agatha. Biglang kilibutan si Janice sa babaeng nasa harapan niya. She is not easy to mess with. Sabi ng isip ni Janice.
What do you want, Agatha? Mabilis na tanong pa ng ex-fiancé ni Gavin. I'm sorry, ayoko makulong. She has evidence against us. Ayoko masirang future nating dalawa. Marami siyang bala laban sa atin. Di ko rin alam kung ano pang kaya niyang gawin. Nag-aalalang wika ni Janice. No, Janice, I can fight for us. You don't need to go there. Pamimilit ni Gavin sa dating kasintahan. Umiling muli si Janice bago tuloy ang pumatak ang kanyang mga luha. Masakit para sa kanyang iwan si Gavin pero wala siyang choice kundi sundin ang kagustuhan ni Agatha. Gusto pa niya makitang gumraduate si Gavin ng Business Administration. Gusto pa niyang matupad ni Gavin ang kanilang mga plano. Gavin, we have our plans already. Just stick to it. I love you at hindi yun magbabago. Hindi yun magbabago. You need to be strong. Babalikan kita pagkain na kitang tubusin sa kanya. Pangako ni Janice. Tinuro ni Agatha ang pintuan. Haakbang sana siya habang may nakatapis na kumot sa katawan nang bigla siya magsalita. You need to find another competitive and reliable nurse, Miss Agatha. I won't be able to do my job. Bantay mo ng ayos ang papa mo. Wika ni Janice bago siya umalis ng tuluyan. 6 months later, Gavin, stop dragging our name in the mud. Nanggagaliiting saad ni Agatha. Nagbabasa siya ng dyaryo. Nang litrato mahagip ng mata niya si Gavin na may kahalikang babae. Ano na naman ba ang problema mo, ha, Agatha? Ilang linggo na akong di umaalis sa pamamahay na to. I'm attending my classes. Tigil-tigilan mo nga ako. Ang aga pa para sa talak mong walang preno. Tugon naman ni Gavin habang nakaharap sa kanyang iPad. Pumasok na siya ngayon sa klase. Napahilamos ng kamay ni Agatha nang biglang magsalita ang professor ni Gavin. Mr. Gavin, kindly mute your microphone so that we cannot hear your arguments with your beloved wife. I'm sorry for that, ma'am. Sige, imumute ko na po. Agad na responde naman ni Gavin. Nanlaki ang mata niya nang biglang magubad sa harapan niya si Agatha. Mabilis niya in-off ang camera ng kanyang Zoom. What are you doing, Agatha? Ngumiti lamang si Agatha. Ganito ba kaganda ang hubog ng katawan ng babaeng kahalikan mo rito? Pinakita niya kay Gavin ang kanyang litrato na may kahalikang babae. Naparunok agad si Gavin at napabuntong hininga. Those media. Take ko pang artista mula na mapangasawa kita. Nakakasakal. It is suffocating. Bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon kailangan i-consider ang sasabihin ng tao. Naging CEO din ako sa loob ng maikling panahon, pero kahit papaano may privacy ako sa buhay ko. Are you enjoying this, Agatha? Aminin mo nga sa akin. Binabayaran mo ba ang media para sundan bawat kilos ko? Para pahiya ako? Seryosong tanong ni Gavin. Mabilis nagbihis si Agatha. She puts red lipstick on her lips. Kinuhang parada niya ng bag bago lumakad papunta sa pintuan ng kwarto. I'm busy, Gavin. Can't you see? I have no time for that kind of shit. Hindi ko inaasahan kung pamalag-malag ka. Wala akong pake kung makipaglaplapan ka sa kusinang bae sa daan. Alam mo ba ang concern ko? My image. No more, no less. Let's talk later. I have many important matters to attend to. Kung sana maalam ko magpatakbo ng negosyo, hindi sana ako ganito ka-busy. Simula nung ikaw ang nag-handle ng bank at insurance company namin, we had acquired 7 digits deficit. If I were you, mag-aral talaga ako mabuti kaysa makipaglandian sa kung sino-sinong cheap na babae. Pangangaral pa ni Agatha bago tuloy ang umalis sa mansyon. Agatha looks stunning sa suot niyang Louis Vuitton na pants and suit. She really looks like a model in a well-known magazine who's ready to rock the world any time of the day. Di siya basta-basta spoiled brat heiress dahil bawat sentimong ginagastos, pinaghirapan niya. She is an epitome of elegance, hard work, and success. Nakailigan niya bumili ng mga designer bags, shoes, dress, and other things. Mula na may kasal siya kay Gavin. She was simple and thrifty before, Karina. Christy and Gavin's appearance on her life made her realize walang masama kung mag-show off siya. May karapatan siya at kakayahan na magpakasosyal, kaya ano nga ba naman kung gagawin niya yon, hindi ba? Pinakamalaga sa kanya maayos at malinis na paraan niya nakukuha ang bagay na meron siya. Habang nagmamaneho para bisitahin ng De Vera Bank Head Office at De Vera Insurance Company, tumawag ang kanyang sekretary. Sinuot niyang headset at sinagot kagad ang tawag. What's the matter? Agatha inquired. I'm sorry to inform you, madam, that we have failed to close a deal with the Costas Group of Company. Someone beat our prices. We've lost the bidding. Pagsasalaysay ng sekretary ang si Luisa. Who got the project? Agatha asked. I'm sorry, madam, but they don't want to disclose it. The secretary answered. Richie is such a scumbag. He started that auction and now he's hiding the winner's name.
Put your cheese name on my schedule tomorrow. Kailan kong pumunta ng bank at insurance company ni Papa. Gavin is such a headache. Okay, madam. Ingat po kayo. Magalang na tugon ni Luisa. Marahas na inilis ni Agatha ang headset at bumusita ng ubod lakas na may biglang nag-overtake na motor. Nagpising lang ito at sinagot ito ng middle finger ni Agatha. May tumawag sa kanya. I'm driving, Karina. What do you need? Napakagalang talaga ng anak kong to. Sagot ni Karina. You're getting on my nerves. Huwag mo akong tawaging anak dahil di kita kaano-ano. Anong kailangan mo't napatawag ka, ha? I'm a busy person. Di ka ba nahihiya na abalahin ako? Ako ang nagpapalamon sa inyo ng anak mong batugan. Agatha said frankly. Gusto ka makausap ng papa mo. Pahayag ni Karina. Tell him that I am busy today. I will call him later after I've finished my task. I need to talk to the auditors and managers of our bank and insurance company. Tugon ni Agatha habang naghahanap ng mapaparkingan. The parking spaces are almost taken, ngunit nang makita ng mga empleyado ang sasakyan, kaagad nilang binigyan ng parking space ang CEO na si Agatha. Nakarating siya ng De Vera head office. Ikaw bahala, Agatha. Huwag mo akong sisihin pag di mo siya nakausap ulit. Simula kabilang taon, lumala ang lung disease ng papa niya. Kinuha niyang pinakamagaling na nurse sa buong bansa para ligaan ng kanyang papa. She even exported a foreign lung specialist para matutukan ang kondisyon ng papa niya. They are spending a lot of money para sa gamutan ni Don Herbert. Malaki rin gastos niya sa pagpapagamot sa kapatid ni Gavin na si Gian na hanggang nasa ibang bansa pa rin. Agatha is stubborn but she definitely has a golden heart for the needy. Para sa kanya ang importante ay buhay ng tao kaysa anumang kayamanan o salapi. What happened to Papa? Nahihirapan na naman ba siyang huminga? Put him on the phone. Kausapin ko muna siya bago ko humarap sa mga empleyado. Utos ni Agatha sa kanyang magdrasta. Okay, wait for a while. Narinig niya ang pilit na pagsalita ng papa niya and it breaks her heart hearing him that way. Nanabig bigla ang kanyang mga mata. Everybody wants to get her place without knowing her struggles and heartaches. Money cannot guarantee life but it can contribute for its continuity. Magsalita ka, Agatha. Nasa tenga ng papa mong cellphone? Suggestion ni Karina. Papa, I love you so much. Magpagaling ka, ha? Magta-travel pa tayo at bubuo na masayang alaala together. Kahit di ka magsalita, alam kong mahal na mahal mo ko. Pupuntahan kita mamaya after ko dito sa bangka. Sa isang araw na ako pupunta ng SIC. I love you so much, pa. Bye. See you later. Pinatay na ni Agatha ang tawag dahil hindi na niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Bago siya bumaba ng sasakyan, nag-retouch muna siya ng kanyang makeup. Agad naman siyang sinulubong ng mga ngiti at good morning ng mga empleyado sa bangko. Ginagalang si Agatha sa lahat ng establishmento ng kanilang pamilya. Lahat ng empleyado kilala bilang mataray, strikta, ngunit mahusay na CEO. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat tayong lahat.